All right, good morning. All right, let's check what happened yesterday. So, inani ang nahitabo. Kagahapon, was like holding off nga dili mo trade kay lagi kanang na ICPI na ay high impact news pero it's okay. That's okay. Okay. Di gyud nato siya ma-hold off kung naa mo gud tay trading plan pero at least we were nahibaw-an nato nga naay high impact news. So ako i-explain karon sa inyo kung unsa ang nahitabo gahapon and sayo pa lang sa buntag gahapon nagsige na kog positions og trade. Early pa lang sa afternoon mga London, approaching London, dili nahuman ako og trade. So pero it's okay. Kani nga mga area kani naka-trade ko ani. Okay, explain nako. Akong gigamit karon nga strategy is I just simply call it trend and Fibo. I just wanna make sure nga gi-follow nako sakto ang trend, alright? Kabalo ko sa ongoing trend sa higher time frame before ko mo position gyud. For example, medyo kuris-kuris kayo ako ang kuan but that's how I used it man good. Effective man sa ako and I understand nganong na siya inana. Dili na siya libog sa kuha. Labi na ikaw ang nag-set up ng strategy. Not unless magpa-cool kid na dita na ang tinuod lang ato nga komportable man ko ani nga setup sa ko ang price chart. So kanilang. Alright, so akong gitan-aw jud so far kung gikan diri padulong diri, let's just say mo ni pinaka-high kay rejection na magina diya. Ah, sa daily nga time frame, kung gikan sa pinaka-low sa padulong siyang swing high, nakita jud nako na ah, totally rejected diri nga area si gold and tulo ka major support na iyahang na break and naa na siya karon sa trend line nga naay probability siguro nga mobalik siya understanding this area diri nga kaniyang subayon. But then if continue diri na area sa ubos nga gitan-aw pod nato na pattern na I mean na trajectory, pwede pod nga outside na gid siya and if ever mo recover ni diri sa daily, posible nga katong mga target nga atong gilantaw pabalik diri ma-break ni nga mga area. Well, siguro we can consider a higher low here and then probability will be creating another higher high, no? If it continues to kung gusto ni gold nga mo-continue siya nga bullish. Pero for now, um, sa atong nakita, bearish, nag-bull, and then pila ka leg pa man nato makita sa daily, gamay pa no, pila pa lang, isa, duha, tulo, if ever. So, nanata sa point of, siguro mo yung ko point of buy zone, but then, we have to understand sad nga naapod tay pangtan-awon nga other ideas sa uban. So akong ginagamit, I check ideas. Wala may mawala mag-compare tag ideas diri oh. Pareha ni. December 7 pa man ni siya. Mo man naka-help po ni sa ako kinsa ni siya si uh, Arman Saba Trading. I just look at the kuan as my reference. So may mawala oy. Egoism ragi problema sa isa trader no. Dayon sometimes pod mo tan-aw po ko diri sa mga minds sa uban say ano say gihatag nila li lang. Gahapon nakahatag ko diri ato pangitaon do tong gihatag na signal. So sakto jud kayo to akong nahatag hapon no. Sa lagmaan siguro to natsambahan. I can't find it anymore. Na laluman na kay to. 7 hours ago naghatag ko kay hapon naman to. So ato lang pangitaon nato i-check. 8 hours ago. Pwede mo siguro diretso. Nara. 18 hours ago. Duha ra ganyo. Selling gold at 1988. So, kung tan-awon na to, selling gold at 1988, diri ko nag-sell. Mo ni siya nga time. Selling ko diri padulong diri. So, 'di ba? Kung balikan na to selling gold 1988, stop loss 1991, ayun, take profit 1974, 1980, pero ni out kog 1983. Sayo ra kayo kay mo lagi to na amang good tay gipaabot na possibility of CPI, I mean na CPI high impact. But that's okay. So karon ako pong nakita diri nga naglisod gid siya break ani diri no nga area sa kung diri na pud ko mo stretch out sa akong Fibo gikan diri nga swing low padulong ani nga swing high. Ato nga time kani pa man toy swing high adto. So excuse me. Ay, blessing. Um
So mao to nag-decide ko out sa ako and then nagpahabot jud ko nga mag CPI. Karon pag CPI kabalo pa gid ta mobasa og fundamental no. When we read the fundamental result and we cross-check the previous fundamentals for the last 6 months, ako makuha gid na nimo kung unsa gid ay iyahang gusto ani nga result kung nga mo favor niya. So pagbuto gabi sa I mean pag-impact gabi sa kuan sa news, ako nang gitan-aw dayon si DXY. Kung nag-deep si DXY pero si DXY ang nakagwapo ni DXY, nag-down siya ani by London session, but nag-hold siya ani sa 0.50% diri aning area. Gikan ani nga low, padulong ani na high, no? Padulong ani diri na area. Which is technically ako gining gitan-aw, old trend line man ni gawa siya diri. Then diri ko nagsugod ani nga low. Ako na lang ning gibutang diri sa next supply. Kaya ang akong aim man gyud is 104.600. So ako na lang gi-estimate nga probability pwede na ako siya ibutan diri. Kung imong tan-awon, secondary, third line of support gyud ang 0.618 pero diri lang ko ni kutob aning area ha. Nagapon ni adjust ko okay. Kung dili ni ma-break diri, probability na mo balik and of course gold will also be reacting paubos. Ana man gyud. So nigwapo man ang result sa high impact news, sumo na to. Pagsulod sa news, wala ko'y trade. Kaya ako ning gilantaw nga FIBO. From where? Gikan ani nga alright, medyo gikan ani nga structure kani nga high padulong diri ani nga low. So swing low. Correct me if I'm wrong. So mao ni ang pinaka first support gikan adto nga high nga akong gitan-aw nga basin mao ni iyahang buhatan og retracement at least kabalo ko kung asa na area ang possible nga kung ma-break na siya diha next target second third ana na dayon. Pero ako nakita gahapon diri lang nga trend line, understanding this trend line coming from what? Coming from this line here, akong gibutang og trend line diri, then nag-fibo ko sa ubos yung ko match up ani nga supply. So, gikuha niya ni nga supply, but then it failed to break this area. So kaingon ko nga, okay, safe. Wala magani niya natandog ni diri. So okay ra. Mao tong sulod na dayon ko og sell pag abot diri. Na confirm na ko ni balik. Wala ko ni guko diri. I just waited some sell position diri. And then it keeps on playing, nag up and down and akong SL adto was layo kaya akong SL. Naa diri akong sell pero akong SL naa diri dapitan area. Kani kay once ma-break ni balik pa man na siya diha pero once ma-break na gid ni diri mag-leave siya diri og candle body sa candle, next aim ana is diri na jud, no? So wala man gyud sumutong nisulod na akong sell dayon nagnara akong stop loss diri pero akong mga take profit is somewhere diri. Multiple man akong targets. So safe ra nakita nato ni nga working out. So ana lang apply SL, apply TP, chill. So naka-trade gyapon na ko sa CPI pero that was after the impact na. So using this so far for the last pila na ba ka-trade ako nabuhat since ano sa ba? Asa ba nagsugod ang since December 4 Friday gid December 4 sa ba ko nag-trade sugod? Ako sa tan-awon ha kanina account. Um Nag-trade kog sugod ani kay December 4 gyud. So far 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isa ka pildi. So 7 of 8 sa 8 ka trades na naipildi isa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pildi duha, tulo na 17 minus 3 so 13. 14 out of 17 daog. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Overall akong daog kay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. 9 kabok pildi out of siguro mga nasa ano na jud ko. Nasa mga 30 plus of trades na ko total of trades. 30 plus trades, 9 pa pildi. So far it's a working strategy for the last 2 weeks and psychologically kuan pod na approach ka ng na naman tay background good sa fundamentals so di kita mo greed. So mao lang to as what I've said so far kanina target area na ko diri kaninga zone
um, igo ra gyud tanan ang atong technical analysis. Pero ang confidence level man gud nako nganong ga-trade ko og inani karon kay naa ko'y sell diri na area, oh. Guys, nara akong sell butangan nako ha, i-drawing nako. Mao ni ako ang diri ko nag-short sugod. Diya, naa ko'y sell diya. Imagine na nga posisyon until diri, naa pa na karon. Ah, so mo na ako ang posisyon. Mao nang gi-take advantage nako, moingon ko sige daw, kani daw nga approach akong buhaton karon nga month sa December, trend and Fibo. So since naa pa man ang considered pa man ako nga trend is still down pagyapon si gold, so gina-take advantage lang nako. Ako nasabtan ra gyud is if you know the trend, then apply an approach nga effective for that situation. So mo na akong giingon bisag unsa pa inyuhang strategy, if you cannot understand the most basic uh basic na indicator, which will be understanding the trend line or understanding the trend of kanang imong gina-trade, maglisod jud ka. So I guess mao ra na, no, di na ako mahatag kita na ng detail pero most of that detail na mention na nako. It's just that ang pag-focus lang ani and sa fundamental na side gyud ang mas bantayanan kayo, kay kung kabalo ka sa fundamental, di naman ka maratol, di na ka magtagna-tagna, di na ka mohatag lang og walay klaro na plastada. Anayon gyud nimo for the sake of everybody to understand nganong inana man. And to tell you honestly, dili ni siya perfect na strategy, but it's a winning strategy so far. So I guess magamit na ko siya kung gusto lang ko mo-earn og in 5 days of trading siguro sa five days, 3 straight days of winning, okay na kay kuha na. Or anang 5 days na mo dyan ay pildi-pildi nga pila ka trades, pero majority is ang akong target yun is more than 50% is winning trade. Diha lang sa now, if I'm gonna be aiming at 60 to 75 winning trades out of siguro sa total trades, fokusan pa gyud nato ni. And bantayanan lang ako ani kay I don't know pa man kung unsay impact or unsaon ako pag-adjust ani if ever na I sudden change of um trend, or it might just be a false break. How will I react, no? Would I stay and stick with what the indicator says and review lang? Pero again, ang makatabang nako is always reading someone's analysis, uh, always listening and reading some news and some of the help sa other traders. Ana raman ang secret dia. You cannot be um dili ka pwede nga ikaw-ikaw lang, tinuod lang bisag unsa ka kamaayo. You need a community. Kanang community pod nga mohatag og insaktong advice, ha? Alright, so mao lang to. So far, again, winning trades ta since December 4. Ginagmay lang good. What is 500 a day? Grabe no. 500 a day daw. Oh. Pero lagi, winning trade siya. For the last pila na, December 4 kung nagsugod until today. Siguro karon nga adlaw, I'll give myself a break kay enough man pud akong nakuha kagahapon og atong Monday. Or depende kung naay sa top, wala pa man gud ko kaya kung plano karon, so I'll just give you a bonus. Sige, hatag tag bonus. Karon, o maning nahitabo, ako ni siyang i-delete. Pwede na ko to siya i-delete kay buhatan ako ni siya diri kanina pud diri na high. So naa ni siya'y possibility nga alright, extended na pud ni siya. Ato siya inaog diri ay. Naay possibility nga what? Ni bounce naman siya diri no. So identifying again downtrend gyapon. Pwede gyapon gud ka mo count mo place og buy, pero you have to make sure nga nasabtan sa nimo. So we're seeing a double ano diri breakout, no? Pumiyon sila nga double top naman ni. Di na mabalik. But for me na break ba yan yan 0.382. So ang imong range na pud nga lantawon is inani ra. Mo ni ang market range ana. Ranging ni siya. Ana. Oh, 'di ba? Ana ni oh. Pwede na ana andagan sa market, 'di ba? Naa kay probability. Now, before you enter the trade, you have to understand that there are some parameters nga imong i-observe kung ma-break or delay or asa ka mosulod. So those are the things na di na po na ako ma-discuss. Ha? Hadya lang. So that's a bonus lang nako gamay, no? And ginagmay lang good, pila lang good ka pips.
Daga na dayon ba, muna siya part na siya sa SDFX gyapon sa ITCI nga akong nasabtan. Nga atong gi-combine karon atong gidungagan pa gyud og, plus star pa gyud 'no, para naatay detail for parameters, entry and exit points sa atong trade. So mao lang 'to, maayong buntag.